Welcome to the Watch Out channel. I'm the Haunting Hour 17, passionate about a classic, hinting at a specific time for paranormal activity and content. The video I will share is from the uploader Sir Creeps. The video, whether they have truth or not, you are the one who will judge what you have seen and what you have been touched by in the videos. Maraming salamat po and enjoy scary watching. Ang bidyong ito ay ibinahagi ng TikTok user na si Ajay Namoto na ayon sa kanya ay ipinadala di umano ng isa sa kanyang mga followers at kuha ang bidyong ito mula sa CCTV ng kanilang bahay. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Ito guys, sinend ito ng followers natin sa TikTok pagkatapos nung nakita niya yung video natin. Kaya sinend niya to. Okay? Ito guys, mas nakakatakot to. Tingnan niyo yung phone niya. Di ba patay? Tapos ito, kung nakita niyo, dumaan siya dito and then umandar yung yung phone. Kita niyo? Pumunta siya dito and then bumalik siya. Okay, balik muna natin. Ganyan dito yung electric fan. Dadaan siya dito. Yan. Di ba? Nandito siya galing. Tapos, babalik siya. Di ba? Okay? Nandito siya galing. And then, pumunta siya dito. Okay? Then, yung mabuti yung phone. Ayan. Ayan, bumalik siya. Tapos yung phone, umaandar pa rin. Nakikita nyo? Yung mabuti. Di ba? So, ayan siya. Hindi natin alam, parang tinitignan niya. Okay. Mas nakakatakot to guys nung isang video ko na in-upload dito sa TikTok. Okay, shoutout para sa isang followers natin. Ngayon yung mabuti. Dito siya. Tingnan nyo, dadaan siya dito sa electric fan. Yun, kita nyo. Mula sa bidyong ito ay makikita ang ilang ulit na paglitaw ng tila isang anino na lumapit sa cellphone ito na makikitang bigla na lang nagpatay sinde at matapos ito ay makikitang umalis din ang anino. Ayon sa uploader ng bidyong ito ay pakiramdam niya ay konektado ang aninong ito sa cellphone na makikita sa bidyong ito at ang hinala niya ay ito ang multo na ang dating may-ari ng cellphone. Pero wala namang nabanggit na kwento ang kanyang follower tungkol sa cellphone ito. Pero kayo, isa nga kaya itong multo? Malaya kayong i-comment sa iba pa ang inyong opinion. Ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay muling binisita ang mga abandonadong mansyon na sinasabing pagmamay-ari di umano noon ng isang Hapon na nagngangalang Kitsutani na ayon sa mga kwento ay nalulung sa sugal at nagpatiwakal matapos niyang mabaon sa utang. Mula noon ay naiwanan ng abandonado ang mga mansyon at sa kasalukuyang panahon ay pinaniniwalaan ng mga ito na haunted. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ni Franco para muling mangalap ng mga patunay na ito ay totoong haunted. You hear it? What the hell is that? Holy shit,
There's a bone on the floor. Right there. And someone's shoe. I just heard a noise. There's something down there. That's it. Let me see if I can make it clear as it can be. Is that door swinging? The door is freaking swinging right now. Holy. I want to see if I see anything on the inside. Hold on, I'm gonna turn on my flashlight. So I just switched over to my night vision camera for the GoPro. Nagumpisang makarinig si Franco ng mga tunog, pero noong una ay wala naman siyang nakikitang kahit ano na posibleng gumagawa ng mga tunog na ito. At habang nasa labas naman si Franco ng mansyon, ay nakita niyang gumagalaw ang pintuang ito. Dilapitan ito ni Franco at bigla na lang tumigil ang paggalaw nito, pero wala naman siyang nakitang kahit ano na posibleng nagpapagalaw dito. Puedes abrir la puerta. Open the door for me. Come on. So I have been out here for about 20 minutes trying to see if these doors would open. I'm not getting any signs of responses. Until now. Until now. Until now. I swear to God, I just got that just now. The thing just opened up on its own. This time it was the left one. It's like something was peeking out at me. And this thing just opened. Right here, this was the left one. There is nothing. Here, just this window. Listen. 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 I'm gonna check this room. I can't see much. Let me switch over. It's a marble. Why is there marbles on the floor? There was marbles inside this room the last time. Look, there's another one right over here. It's slowly going into this room. Habang nasa loob ng mansyon si Franco, ay nakarinig siya ng isang boses. At matapos na may mai-record na boses ng isang bata na tumatawa ang kanyang kamera, ay nagumpisa na siyang makakita ng mga holen sa sahig na tila ba mayroong bata na naglalaro dito. So I just set up night vision cameras on the outside. So I have some panorama views around the building.
Case ice. Listen. Hola? God, I am freaking out in here. Look at that, look at that. It just moved. There's only another room in there. There is no breeze. What? Oh my God. Oh my God. I thought I heard something running through here. Hear it. Gotta be careful what I record there because there's like a bunch of naked women on the wall. I'm gonna close the door again to see if I can see something touching the window. Because it literally looked like something running its hands through the window. I mean, I didn't see hands. I just saw this thing moving like somebody was brushing up against it, kind of with their hand. Holy, I feel like something's messing with me inside this room, like it's just amused with me being here. And clearly something did happen inside this room. That's my other camera. Holy shit. Hola? I just heard movement. It's like something is standing on this floor. What? Nakarinig si Franco ng mga malalakas na tunog, pero hindi niya narinig ang tila mga boses ng tao na nagsasalita. At sa bahaging ito ay nakita naman ni Franco ang paggalaw ng isang kortina. Yun ay kahit wala namang hangin at wala namang tao na nasa loob ng kwartong ito. At this point now, I'm gonna see if I can make my way towards the kitchen area and probably do like an Ovilus, maybe a REM pod session, seeing what I can get in contact with. So I'm about to head out of here. And look at this. A little handprint on the wall. Could have been just anybody, but still creepy to see that. Alright, made it to the dining room set. Holy I just saw somebody pass by. I'm gonna turn on my flashlight. This door just closed. Shit. Hola.
I just see something pass by right here. Walk this way, and then the door just shut. Habang patungo si Franco sa kusina ng mansyon, ay nakakita siya ng bakas ng isang maliit na kamay na sa tingin ni Franco ay kamay ng isang bata. At nang malapit na si Franco sa kusina ng mansyon, dito na niya nakita ang pagdaan ng isang itim na figura na mistulang isang bata. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang mga abandonadong mansyong ito. May isang batang multo nga kaya na nagparamdam at nagpakita kay Franco sa mansyong ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At kuha naman di umano ito ng isang grupo ng mga Arabo. Isang gabi habang sinusubukan nilang itaboy ang di umano isang jinn na nasa loob ng isang abandonadong bahay. बाबा जी मैंने सुना है कि हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए इन्हों के सामने की सोचे कोशिश करेगा बोलो आप जो आपको कंचन मन राधे श्रेष्ठा कान कुतित केशा हाथ राधे कंचन मुझे जनों राधे भागे. Wait a minute. Before we continue watching, I noticed that 52% of our viewers are not yet subscribed to our channel. So subscribe now for our new videos coming soon, and I will upload them for you every day. Make sure to watch until the end of the video because there are many more paranormal clips waiting for you at the end. Maraming salamat po and enjoy scary watching. Napapagalaw nito ang isang puno na malapit sa bahay at lumalaban ito sa grupo. Wala na akong iba pang nakuhang impormasyon tungkol sa bidyong ito at hindi na rin maalala ng ating sender kung saan niya ito nakuha. Pero isa nga kayang Jin ang nakuhanan sa bidyong ito. Kayo na ang bahalang umusga. Ang paranormal investigator na si Amy ng YouTube channel na Amy Script kasama ang kanyang nobyo ay bumisita sa isang abandonadong hotel sa Argentina na pinaniniwalaang haunted. Sa loob ng hotel na ito ay merong isang manika na nasa loob ng isang kwarto na nakapuko sa kanilang atensyon at sinubukan nilang imbestigahan. A key? A key? Is it in here? Is this where you want us to be? Is this the room? Sí. Toca muñecas. De nuevo. Again. We're back, yeah? I just said touch doll because my Spanish is really not good. And they said again, they want you to touch the doll again because you touched it last time. Okay, hang on, here I go. And now it just... That was really weird. I feel like we were directed to this just now. Toca mujeres. Touch the woman. Toca hombre. No toca hombre. Muñecas, mova muñecas, por favor. Nakatanggap ang dalawa ng mga salita mula sa kanilang app na tumutugma sa mga pangyayari. At habang nasa loob ang dalawa ng kwartong ito ay sinubukang humiling ni Amy na paggalawin ng kung anumang naroon ang manika. Pero nung una ay wala namang nangyayaring kakaiba hanggang sa magpasya ang dalawa na subukang maglibot sa iba pang bahagi ng hotel.
Nilagyan ng dalawa ng catball ang kamay ng manika at nag-set up din sila ng REM pad malapit dito. At matapos nga nilang iwan ng manika ay makikitang umilaw ang REM pad na tutunog at iilaw lamang kung meron man nalalapit at hahawak dito. At makikita nga natin sa video ito na wala namang humakawak o lumalapit dito. Maya-maya pa ay unti-unting gumalaw ang braso ng manika na tila ba inihagis ang catball. Sinubukan pang i-check ni Amy kung maluwag lang ba ang braso ng manika, pero napagtanto niya na matigas ito at hindi ito basta-basta nagagalaw. Ang Japanese paranormal investigator na si Kaneko ay kinontak ng isang babae na nagngangalang Watanabe na gustong paimbestigahan ang bahay ng kanyang yumaong lola. Ayon sa kwento ni Watanabe, noong siya ay bata pa lang ay madalas silang bumibisita sa bahay ng kanyang lola at palagi siyang pinapaalalanan nito na wag bubuksan ang kanyang cabinet. At dahil sa kanyang murang edad ay palagi siyang nahihiwagaan sa kung ano nga ba ang laman ng cabinet na ito at bakit gano'n na lang ito protektahan ng kanyang lola. Isang araw ay bigla na lang nakatanggap ng balita si Watanabe na nagpatiwakal di umano ang kanyang lolo. At sa burol nito ay pansamantala muna silang nanuluyan sa bahay ng kanyang lola. At isang gabi, nakarinig siya ng mga tunog sa ibaba ng bahay nito. At sa kanyang pagbaba ay nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa isang lamesa. Palihim niya itong pinagmasdan habang ito ay abala sa pagtingin sa kanyang photo album. Pero ang nakapagtataka di umano dito ay nakangiti ang kanyang lola na para bang hindi ito nalulungkot sa pagpanaw ng kanyang asawa. Matapos ito ay tumayo ang kanyang lola at inilagay ang photo album sa loob ng cabinet na ipinagbabawal nito na buksan. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng pagkakataon si Watanabe na buksan ang cabinet at sa loob nito ay nakita niya di umano mga kakaibang manika at ang photo album na naglalaman ng mga litrato ng kanyang lola. Pagkatapos ito ay bigla na lamang di umano siyang nakaramdam ng kakaiba at naospital ng halos ilang araw. Hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon na makabalik sa bahay ng kanyang lola hanggang sa isang araw ay mabalitaan na lang niya na pumanaw na rin ito. Makalipas ang ilang taon ay tinawagan ni Watanabe ang paranormal investigator na si Kaneko para paimbestigahan ang bahay at itapon ng photo album na hinihinala niyang merong sumpa. 鏡あります。大きいテレビ。落とした。
Sa pagpasok ni Kaneko sa loob ng bahay, ay nakarinig na agad siya ng isang tunog, pero pinaliwala niya lang ito at pinuksan niya pa rin ang cabinet. Dito ay nakita niya ang sinasabing photo album at mga kakaibang manika. Tinignan niya ang bawat larawan na naroon sa loob ng photo album at makikita mula sa mga pahina ng photo album na ito ang mga lumang litrato ng tila isang grupo ng mga babae, at sa tingin ni Kaneko ay isa sa mga babaeng ito ang lola ni Watanabe. Maya-maya pa ay muling nakarinig si Kaneko ng tunog mula sa cabinet, at nang tumayo siya para tingnan ito ay nakita niya mula sa salamin ng pintuang ito ang isang imahe ng tila isang tao na nakaupo at nakayuko. Matapos itong masaksihan ni Kaneko ay agad siyang tumakbo palabas ng bahay at iniwan na ang kanyang mga kamera sa loob nito. Ayon kay Kaneko ay bigla na lang di umanong sumama ang kanyang pakiramdam at nagtutulog di umano siya ng ilang araw matapos ang pangyayaring ito. Kaya naman tinawagan na niya ang paranormal investigator na si Meguro para ituloy ang kanyang misyon sa loob ng bahay na ito. Mula sa investigasyong ito ni Meguro ay nai-record ng kanyang kamera ang tila mahihinang boses ng isang babae na hindi naman naririnig ni Meguro ng mga oras na ito. Matapos ito ay tinignan din ni Meguro ang photo album pero wala naman di umano siyang naramdamang kakaiba kagaya na ni Watanabe at Kaneko. Sa patuloy na pag-iimbestiga ni Meguro ay napag-alaman niya na hinawakan ni Watanabe at Kaneko ang kakaibang manika na nasa loob ng cabinet na hindi naman niya ginawa. Dito ay napagtanto niya na hindi yung photo album kundi ang mga manikang ito ang may sumpa. Napansin din ni Meguro sa bidyong ito ni Kaneko na mayroong mga sulat at buhok ng tao sa isa sa mga manika na dumagdag sa kanyang hinala na posibleng ang mga manikang ito na nasa loob ng cabinet ay mga budodal o mga manikang ginagamit sa pangungulam. Dagdag pa ni Meguro ay posibleng ang lola ni Watanabe ang may kagagawa ng pagpapatiwakal ng kanyang asawa na siyang magpapaliwanag sa kwento ni Watanabe na nakita niya di umano isang gabi ang kanyang lola na nakangiti habang nakatitik sa kanyang photo album. Ayon pa kay Meguro ay muli siyang bumalik sa loob ng bahay para itapon na sana ang photo album at ang mga manika, pero sa kanyang pagbalik di umano dito ay wala na mga ito ron. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at kuha naman di umano ito ng isang Mexicano na naisipang pumasok at maglibot sa isang kuweba. Pero dito ay bigla na lamang may nangyari
na nagpaatras sa kanya ng mga sandaling ito. ¡Ah, su pinche madre! Se escucha bien culero. Por eso estaban huyendo los ratones. ¡Hola! No vaya a ser un explorador que se haya caído, güey. ¡Hola! ¿Estás bien? Si estás ahí, amigo, te voy a ayudar. No, 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 no. ¡Hola! ¡Ah, no mames! ¡No mames! Mula sa bidyong ito, unang maririnig ang boses ng tila isang tao na humihingi ng tulong. Pero maya-maya pa ay kinalabutan na ang lalaking may-ari ng bidyong ito. Matapos siyang marinig ang nakapanghingilabot na pagtawa ng taong ito. At dito na pumasok sa kanyang isip na posibleng hindi pala tao ang kanyang naririnig, kundi isang demonyo. No, 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 no. At dito na nagtatapos ang ating video. Please like and subscribe to my Watch Out channel. This is a big help to me as a content creator. So be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated because I am old, so please, and to give you many scary and horror videos to come. Maraming salamat po and see you again. In my next videos, I'm the Hunting Hour 17.